Pagsasabatas ng Go Negosyo Bill makakatulong sa mga maliliit na negosyanteng Pilipino upang maipamalas ang kanilang mga produkto sa mas malaking merkado. Si Dina Pagibitan, ating tagapagbalita. Isa sa bawat 14 na milyong tao ang iyong tsansang manalo ng Grand Lotto. Kaya naman kung iaasa na lamang ang swerte sa pagtaya ng loto, marahil mahaba-habang pila pa ang iyong pipilahan. Sa papaunlad na bansa tulad ng Pilipinas, ang magkaroon ng trabaho at magnegosyo na nga ang pinakamainam na paraan upang umangat sa buhay. Ito naman ang tinututukan ni Senador Bam Aquino, kaakibat ng lungsod ng Mandaluyong na matagal nang nagbibigay importansya sa pagnenegosyo ng mga mamamayan nito. Madalas pinagwawalang bahala ang Micro, Small, Medium Enterprise o MSME. Ngunit alam nyo bang noong 99.6% na nag-ooperate na business enterprise sa bansa ay mula sa MSME at nasa 0.4% lamang ang large enterprise. Ibig sabihin, ang MSME malaking bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas dahil nagbibigay ito ng maraming trabaho, lalo na sa mga lokal na mamamayan ng iba't ibang probinsya. Kaya naman kung maipapasa ang Go Negosyo Bill, mabibigyang pagkakataon ang mga maliliit na negosyanteng maipamalas ang kanilang mga produkto sa mas malaking merkado. Yung gustong gawin po ng Go Negosyo Bill ay ang ginagawa na po ng Mandaluyong na matagal na, which is to support our micro, small, and medium enterprises. Mabigyan ng financing, mabigyan ng training, mabigyan ng mentorship, mabigyan ng pagkakataon na ganito para i-showcase yung mga produkto, para matuto na magnegosyo, and more importantly, para magkaroon ng market linkage. Si Aling Grace, may-ari ng isang kainan sa Quezon City, na malaki ang potensyal ng maliliit na negosyo, kaya naman mahalaga umanong mabigyan sila ng suporta ng gobyerno. Kung kumikita ka, lalo kung maganda yung produkto mo, pero hindi ka marunong maghawak ng pera or magpaikot ng pera, ngayon, hindi mo siya malalaan yung pera mo sa mga productive na bagay, di ba? Samantala, ayon kay Mandaluyong City Mayor Benhur Abalos, upang makamit ang adhikaing makaangat sa buhay, maigi nga raw na magtulungan. Paano magti-trickle down sa pinakamababa ang benepisyo na kukuha na tatamasa na ekonomiya sa itaas? Dapat yung common na Juan de la Cruz sa negosyo o sa trabaho. Sabi ko nga, tignan mo lang ang Hong Kong, tignan mo ang maski China, yung malilit na negosyo, talaga nag-uusbong eh. No? So siguro ito magiging big brother approach. Bagamat ang Pilipinas ay mahirap na bansa sa kasalukuyan, hindi dapat ito ang ating maging kinabukasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.